May nagtanong sa akin, "Good morning, Boss Rai. Naka-follow po ako sa TikTok, FB at YouTube nyo. Nag-message sa akin yung Ola na bugok na Ola. Nung time na na-late ako ng bayad, pinagmumura nila ako at pinag-i-edit photo ko. Nung last na na-late ako, nag-post din sila sa marketplace. Matapos nila akong murahin at i-edit pic ko, pupunta po ba sila sa bahay ko at sa barangay? Ano po dapat gawin ko kung sakali? Salamat po." Magandang umaga sa iyo. I'm Bugok, the field officer na in charge sa account mo. This time is na-endorse na ang account mo sa amin. Dahil sa matagal na di pagbabayad sa inyong na-loan sa bugok na online lending apps. Hawak ko na din ang papers na nagtatala ng inyong detalye. Address, work, and home. Print ng iyong selfie picture with your ID that you submitted to our company. If we can't talk to you at your home and work, there is nothing we can do but to help your local barangay to summon you. This is the last time na nakikipag-usap kami sa inyo through text and email. Kung di pa din kayo makikipagtulungan at makakapag-settle now, we schedule your account to visit today. Tulungan kitang maiwasan ang tuluyang pagbisita sa inyo. Kung di kaya ng full payment, kahit installment ang masettle today, at aalisin ko na din ang penalty para mas mapagaan ang inyong pagbabayad. Ayan, napakaganda po nitong topic natin ngayon, no? At maraming salamat po doon sa nagpadala. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan po, no? Unang-una, maraming salamat po, no, sa pag-follow niyo po sa akin sa TikTok, sa FB at sa aking pong YouTube channel. Sana po may natututunan tayo o may napipick up tayong mga aral, no, kahit papano po. Para kahit papano makatulong sa inyo dun sa mga harassment na ginagawa nito mga bugok at abusadong online lending apps. Okay? Anuhin ho natin, no? Sagutin natin itong pinadala nyo pong katanungan. Sabi nyo nga po is nag-message sa inyo yung bugok na online lending apps, no? At nung na-late kayo ng pagbabayad, minura kayo at inedit yung mga photos ninyo at nag-post na rin sa marketplace. Nakita nyo kawalang yan, di ba? Kaya di ba sinasabi ko sa inyo, hindi ko alam kung talagang lending o pagpapautang ang negosyo nitong mga to, di ba? Kasi hindi ganyan, no? Hindi dapat ganyan. Kasi paano magbabayad ang isang kliyente kung babanatan kagad ng pagmumura, di ba? Sisigawan, tapos i-edit yung picture, di ba? Kung ano-ano, di ba? Kung ano-anong kahihiyan ang dinudulot sa mga kliyente. Di ba nila alam na yung mga kliyente na yan, ang nagpapasahod sa kanila? Bakit ko nasabi? Kasi nagkaroon ho ako ng ng amo before, no, na lagi niya sinasabi sa amin na ingatan yung relationship sa mga clients, mahalin ang mga kliyente, no? Treat them na yung dapat na pagtatrato sa pinakamagandang pamamaraan, no? Kasi yung mga kliyente na yan ang nagbabayad ng sahod, which is totoo. Kasi kung walang kliyente, diba, wala kang negosyo. O paano ka sasahod? Diba? Pero itong mga bugok at abusadong online lending apps na to, hindi iniisip yun. Kulang talaga sa sa aruga kulang sa guidance. Yan ho ang mahirap dyan sa mga yan. Wala hong nakatutok sa kanila, hindi sila tinuturuan ng tama. No, nakakaawa ho. Actually, nakaawa ako sa mga yan kasi walang nagtuturo walang gumagabay Diba? Kaya lang, mas nakakaawa syempre yung mga kliyente na inaabuso. Nakita nyo? Tama ba yung pinagagawa ng mga bugok at abusadong online lending apps na yan? Lalo yung tatakutin kayo na pupunta sa bahay, sa barangay, sa opisina. Diba? Kaya ba talaga nilang gawin? Yan, naalamin ho natin. Ito ho, yung yung sabi nyo nga, ano ba ang pwedeng gawin kung sakasakaling pupunta? Ito yan. So, sabi ho dun sa mensahe sa inyo nung bugok na ahente, ito. Siya daw po yung field officer na naka-assign. Tapos na-endorso na raw sa kanila yung account po ninyo.
Okay. Dahil talagang sinumbat pa matagal na raw kayong hindi nakakabayad dun sa bugok at abusadong online lending apps. Ito ho, hawak niya na raw yung papers na nagtatala ng detalye ninyo. Okay. Ako ho, nagtataka lang kasi ho, sa generation natin ngayon, di ba, puro technology na. Bakit papel pa rin ang hawak nitong mga bugok na to? Di ba? Kasi kami ho, may cellphone kami dala, di ba? Lahat ng mga pupuntahan namin, nandun na. Andun ang pangalan, address, andun ho lahat. Bakit sila papel? O, nakita nyo, ibig sabihin, gawa-gawa na lang yan. Talagang hindi nila alam kung paano. Hindi nyo na kailangan ng isang gagawin, biruin nyo, napakagastos niyan. Sabihin natin may 50 kang field officer. 50 beses ka magpiprint niyan. Bukod doon, times 30 days yun. Di gaano karaming basura ang inano nyo. Mario, si Papi. Lotik. Di ba? Nakakanong teteng. Tapos, na-print na po yung selfie picture. Nakita nyo, may papel na, may print out pa ng selfie. Paano kung sa kung isang papel, meron siyang 10 bibisitahin, hindi 10 picture? Di paano gagawin mo nung pagkayong nasa motor ka saglit, ha? Nakakatawa kayo, sa totoo lang. Manteteng kayo. Print daw ng selfie picture tsaka nung ID na isinabmit nyo po sa company nila, which is totoo kasi nakita nyo mga kabubuhan nyo, kailangan nyo pa bang idiin yun? Diba? Kasi hindi naman kayo magkakaroon niya kung hindi naman talaga pinadala sa inyo, diba? Si Raulong nyo pa, talaga i-emphasize mo pa na ipinadala nyo si Raulo. Tapos ito, nakakatawa rito pag hindi raw kayo nakausap pag pumunta sila ng bahay at work, wala na raw silang magagawa kundi tulungan daw yung local na barangay nyo para isamon sila si Raul. Yung barangay pa ang tutulungan ninyo, batibay. Mario Joseph, kayo na kailangan ng tulong ng barangay pero kayo magtutulong, masira ulo kayo, diba? Tsaka conflict talaga itong lagi nyo sinasabi. Tingnan nyo kung bakit maya-maya pero gigisahin ko muna, bakit ho sila ang tutulong sa barangay na magpadala ng sumo? Si Raulo, may proseso yan kung sakasakali. Tsaka meron ng Supreme Court Administrative Circular, di ba? Yung 14-93. Hindi na kayo tatangkiliki sa barangay. Ewan ko, magbasa kayo. Kaya kulang kayo sa arugay. Ito, sasabihin ko sa inyo bakit nagiging conflict, ha? Ayun nga daw, tutulungan daw nila yung local barangay ninyo, pagdala ng summon. Tapos, ito na raw po, yung huling pagkakataon na kayo kakausapin nila through text at saka email, through SMS saka email, kung di pa raw din po kayo di pa rin daw kayo makikipagtulungan at makakapag-settle ngayon, schedule na raw sila ng punta ngayon. Ano ba talaga? Di ba? O sabi kanina pag hindi nakausap sa bahay at sa trabaho, ibig sabihin nandun na sila tutulungan nila yung barangay. Di ba? Pero, pag hindi pa rin daw nakipag-usap, di ba? Pupunta raw sila ng bahay ngayon. Ano ba talaga? Kayo mismo kumukontra sa sinasabi nyo Di ba? Hinihimay ko lang naman yung pinadala nyo. Mga taga kayo. Mario Joseph itong mga bugo katabusado online lending apps na to. Ewan ko sa inyo. Pero kumambyo. Nyo sa huli, tulungan kitang maiwasan ang tuluyang pagbisita. Di ba? Naguluhan pa rin siya Kasi pumunta sa bahay, saka sa opisina, hindi nakausap, di ba? Tutulungan daw yung barangay. Kaya kung hindi raw tulungan, bibisita raw ngayon. Ito ngayon naman, tutulungan naman daw kayo. Na maiwasan daw po yung pagbisita. Okay?
Kung hindi raw kaya yung full payment, kahit daw installment na raw. Tanga talaga tong mga to eh. Kayo mismo hindi nyo alam ang produkto nyo eh. 7 days lang kayo. Paano nagkaroon ng installment yon? Di ba one-time payment lang kayo? Ano pinaglalagay nyo rito? Oh, tsaka kahit sabihin yung 3 due date. Oh, ano gagawin nyo? Yung 99% sa first due date pa lang, sa first 7 days pa lang, pinababayaran nyo na. Yung matira, magkano? 30-30? Sira ulo ka ba? Paano nag-installment yun? Pag sinabi mong installment, equal ang partehan ng amortization. Bobo. Nakita nyo, produkto nyo, hindi nyo alam? Sira ulo kayo. Oh, tapos, aalisin na rin daw yung penalty para mapagaan ng inyong bayad. Okay, ganito gawin nyo. Kayong mga bugo kayo, ha? Padala nyo sa kliyente nyo using an email na may domain name. Oh, para yan, proper. Oh. Kumbaga, ang usapan nyo is formal. Kasi kayo gumagamit kayo ng email na personal eh. Oh, di kaya gawa-gawa lang. Oh, paano paniniwalaan niya? Maski ako, hindi kita paniniwalaan eh. Oh, dun ho sa nagpadala ng katanungan na ito. Kung yun ho ang sinasabi nila, natutulungan kayo, sabihin nyo sa kanila, sige, put it in writing. Email nyo ako, nung mga ganitong yung sinasabi lang mensahe na tutulungan kayo mawala yung penalty para mapagaan yung inyong pagbabayad. Gamitin nyo kamo yung inyong email with your own domain name. Oh, tsaka tayo mag-usap. Kung ayaw, puntahan kamo sa sa opisina. Doon tayo kamo magbayaran. Pagka sinabing online, walang problema kamo. Magbabayad kamo kayo ng online pero doon kamo sa opisina ninyo. Ganun lang ho kadali yun. Kaya kasi lagi nilang pinananakot kasi online kami, online yun ako yung pera, online nyo kayo magbayad. O sige, pero pumunta kayo sa opisina, pero online pa rin kayo magbayad. Wala namang problema ron eh. At least nakapunta kayo sa opisina nila. Ganun lang ho kadali yun. Di ba? Ano yung sinasa... Kasi yan, ayaw lang talaga magpupunta sa opisina eh. O ngayon, i-insist nyo. Babayad daw ka mo sa opisina ninyo. Through online din, wala namang problema eh. Diba? Mag-usap kayo. Pag nagkasundo, doon kayo sa opisina, diba? Online ka pa rin magbayad. Using yung e-wallet. Ganun pa rin. Online, wala kayong ibang gagawin. Ang gusto nyo lang kamo, pumunta sa opisina, doon mag-usap. Pupusta ako sa inyo, hindi papayag yan. Totoo yan. Hindi ko kasi marunong makipag-usap yung mga yan dahil walang alam sa paniningil yung mga yan. Ang alam lang niya, magalit, magmura, mang-stress ng tao. Yan lang ang alam gawin niya. Ganun ho gawin niyo. Tapos, i-complain nyo na. I-screenshot. Ito, kagaya ito, di ba? I-screenshot nyo. Padala nyo ho sa SEC, sa NPC, sa PAOK, sa NBI, tsaka sa PNP. Padala nyo ho lahat dyan. I-complain nyo. Di ba? Para at least yan, tumatakbo na ho yung ninyo. Huwag nyo na hong isipin na, wala na ma-ina-action. Hindi ho ganun. Ang mindset ho lagi, pagka meron kayong complaint, meron kayong na-receive na ganyan mga harassment, i-complain nyo. At least gumagawa kayo ng paraan. Di po ba? Tapos, simultaneously, pag-ipunan nyo, okay? Pag-iipunan nyo ho, huwag ho kayo magpaparcel sa kanila. Pag-ipunan nyo siya, tsaka nyo siya bayaran ng buo. Ibasin nyo ho yung inyong pagbabayad dun po sa ceiling on interest rate. Yun lang ho ang sundin nyo. Wala na kayong magiging problema yan, bayaran nyo. Tabi nyo ho yung proof of payment. Kung ano man ang gawin nila, sampal mo sa mukha. Ito nga may binayad ko. Huwag naman ng literal. Kung magpakita nyo lang. Ito, bayad ako. Kahit saan kayo kasi makarating nun, basta bayad kayo, kahit sabihin nila magdemanda sila. Pag nakita ho ng korte na binayaran niya at base dun sa ceiling on interest rate na inilabas po ng BSP na inadapt po ng SEC, wala akong magiging problema dyan. No, hindi magpo-prosper yung kanilang demanda. Panalo ho kayo sigurado ron. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kaya sa muli po, yun lang.